Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Amerika hindi pinabayaan ang Pilipinas nagpadala ng military aircraft sa ayungin, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Matapos masaksihan natin ang maiinit na habulan ng Chinese Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ay tila hindi alam ng iba na nagpadala din pala ng eroplano ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sa nangyaring ng maiinit na tagpo na naman sa West Philippine Sea ay tila nakamasid ang eroplano ng Estados Unidos sa nangyayari doon. Ilang resupply mission na ang ginabayan at sinubaybayan ng mga military aircraft ng US ang Pilipinas. Makikita naman natin sa video na talagang paikot-ikot ang eroplano ng Amerika para bantayan ang ating hukbo doon. Bilang pangako na rin ng Amerika sa Pilipinas na tutulong sila sa mga misyon natin sa West Philippine Sea. Inilabas na din ang iba pang actual video footage ng mga nangyari sa West Philippine Sea, kung saan actual na masasaksihan natin ang pangbobomba ng tubig ng China sa resupply boat ng Pilipinas. Kapit ko na video.
Madre. Sa tulong yan, itong Rigid Hull Inflatable Boat o RIB na ibinaba ng Philippine Coast Guard mula sa kanilang barko, ang BRP Ventura Aquino. Ito nga sa mga nakalipas na resupply mission ay ngayon lang ulit nakalapit tayo dito sa ito nga ang BRP Sierra Madre. Narito tayo sa loob. Muling iginiit naman ng Estados Unidos ang suporta nito para sa Pilipinas laban sa paulit-ulit na harassment matapos na muling tangkain ng China Coast Guard at Maritime Militia, na harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, kung saan iniulat ng National Task Force on the West Philippine Sea na muling binombahan ng tubig o water cannon ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas at nagsagawa ng mapanganib na maniobra. Kaugnay nito, inihayag ng US Department of State na nananatili kaysa ang Estados Unidos sa kaalyado nitong Pilipinas sa pagharap ng paulit-ulit na harassment ng China sa pinagtatalunang karagatan. Iginiit din ng Amerika ang aksyon ng China ay taliwas sa international law at ipinunto ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa pag-aangkin ng China. Muling inihayag din ng State Department na sakop ng 1951 Mutual Defense Treaty ang anumang armadong pag-atake sa military personnel at sa mga barko ng Pilipinas, gayon din sa mga public vessel, kaya't hinimok ng US ang People's Republic of China na igalang ang kalayaan sa paglalayag na ipinagkaloob sa lahat ng estado sa ilalim ng international law. Nangako naman si House Speaker Martin Romualdez na tataasan ang galokasyong pondo para sa defense sector sa gitna ng patuloy na panghaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng House Leader na parte ito ng policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para protektahan ang mga barko ng bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng napaulat na patuloy na panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino, kabilang ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply boats ng bansa sa Ayungin Shoal. Dito nangako din ang opisyal sa pagpapalakas ng mga panukalang batas bilang suporta sa pambansang seguridad. Iginiit din ito na ang tinura ni President Marcos na ipagpapatuloy ang pagkamit sa ating soberanya sa West Philippine Sea at dapat depensahan ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Sa ilalim ng panukalang pondo para sa susunod na taon, ang alokasyon para sa defense sector ay nasa 282.7 billion pesos o 21.6% na mas mataas kumpara sa galokasyong 203.4 billion pesos pondo para ngayong taon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.